So ito yung inverter ko na 12 volts input, then output niya is pang 220 para sa mga appliances natin, no? So napakasimple lang ma-install yan. So merong positive yan tsaka yung negative wire niya yan. So idadirect ko lang dito sa solar charge controller ko yan papuntang battery, no? So nakadirect yan sa battery, then nakatap din yan sa solar charge controller doon sa gitna. So ito try nga ngayon natin na yung output nitong solar charge controller natin na 12 volts DC to 20 volts AC na 1000 wattage, no? So aalamin natin kung ano-anong appliances ang pwede sa kanya. So makikita natin kung hindi niya kaya, malalaman natin kung ano yung reaction niya, anong mangyayari, no, sa appliances, kung gagana ba o hindi. Ayan. So ito pala yung off-grid solar setup ko, no, na 12 volts 160 watts yung solar panel nito, then yung battery ko is 100 Ah. So try natin ngayon, no? So makita niyo sa setup ko na to, ito yung mismong output ng inverter natin na 220 volts, then pumunta sa breaker ko, no? So naka-on yan. So yung inverter ko naka-on din yan. So patayin muna natin kasi naka-load yung electric pan ko dyan na 220 volts. So patayin natin. Tingnan natin yung reaction niya, no? Ito yung mismong push button na on and off niyan. So okay, patayin na. Then ito yung output niya na 220 volts sa electric pan ko. Ito. Then ito yung outlet naman para sa loob ng bahay. So nag-electric pan kasi ako dun. Pag mataas yung voltahe o full charge siya, tsaka ko lang ginagamit yung 220 volts na galing dito sa solar system ko, no? Okay, so off din natin yung breaker para makita nyo. Ayan yung outlet o breaker ng outlet natin. Then ang battery natin is 100 Ah. Okay. So ito yung extension ko nakahanda na, no? So sasaksak natin yung mga load natin. So yung mas mababa na load, so siguradong pwede. So magsisimula na lang tayo sa load na electric pan, no? So saksak natin dito yan. Ayan. Ito yung outlet natin. Okay, so power uli natin, no? Then ito, naka-off yung inverter natin, on uli natin. Ayan. Okay. So nagbi-beep sound siya, no? Then yun yung blower na umaandar, no? So detection yun na kapag hindi pa ginagamit, so mamamatay mo na yung blower. So kapag ginagamit na siya, din uminit yung IGBT na nandito o yung mga MOSFET niya, no, ng mga transistor, saka lang aandar yung blower. Okay, so merong temperature siya na kailangan umandar para matanggal niya yung init niya. Okay. So ngayon try natin, no? Electric pan ko na 220 volts siya, no? So 220 volts, pero bala kong i-convert to ng 12 volts, no? Pero sa ngayon 220 volts siya. Then ito yung extension natin. So saksak natin, no? Off muna natin. Ayan. Ayan. Okay. So power natin yung electric pan. Number 3 kagad. Okay. So medyo maingay, no? Kasi nga yung inverter natin modified sine wave lang yan. So wala pa tayong pambili ng pure sine wave na sinasabi nila na mas mahina yung sounds ng electric pan. Halos AC na daw kasi yun yung wave nun. Pero sa ngayon PW modified sine wave lang ang gamit natin. So okay na okay sa electric pan, no? So patayin natin. So mag-try tayo ng ng power tools, no? So try natin. So meron tayo dito ngayong barena at saka grinder. Okay, so testingin muna natin yung barena, no? So ito yung plug ng barena ko. So saksak natin dyan. So tingnan natin kung ano mangyayari, no? Kung maandar ba yung barena, no? So narinig niya tumutunog lang yung inverter ko, no? Ayan. So ibig sabihin hindi kaya ng inverter, no? So mahina yung voltahe ko, no? Ayan. Hindi pa kasi ganun kalakas yung harvest o yung sinag ng araw. So wala pa nga sa 100% ako. Nagamit ko kasi ito kagabi. Pero tinatry ko to ngayon, kung sakaling umandar, no? Natin ulit.
Lagyan lang natin sa drill. Yan. Ayun na, ayaw, no? So next time try natin na full charge siya, no? So kung ayaw sa barena, lalong ayaw dito sa grinder, no? Yan. So yun lang. Kaya pala sa grinder, so sorry, no? Okay. So okay, good siya sa grinder. Ulitin natin sa barena. Parang inaantay pa natin yung ano, yung voltahe niya, no? Try ulitin nga natin. Medyo delay lang, no? Medyo delay, kaya pala. Kasi pipindot ko na. Pero ayan. Pero nagsisiro yung voltahe ko doon. Ito tingnan natin na magsisiro. Pag ganun, huwag nyo nang ituloy na, baka masira yung battery natin. Okay, so ipo-full charge ko muna itong battery ko para makita natin, no? So move on naman tayo sa ibang appliances, no? So ito mga ka-electrical, no? Yung barena natin, ito yung barena ay nagre-rated ng rated power niya is 650 watts. Okay, so 650 watts. Yung inverter natin ay 1000 watts lang. So kasi kapag yung inverter natin ay 1000 watts, so 50% lang yung kaya niyang i-load ng normal. So kaya sinabing 1000 watts, yun yung surge hanggang 1000 watts. Pero yung pinaka nominal wattage na binibigay niya is 500 lang. Okay, kaya minsan tumutunog yung inverter ko rito. So over ano na to, capacity yung sa barena pa lang ng over capacity na. So pwede siguro yung inverter ko papalitan natin ng 1500 watts, 2000 watts, no. So hindi na magbibip yung inverter ko niyan. So ito namang barena tinesting natin kanina, no? So ang rated niya naman is 750 watts. Yan nakalagay. So mas mataas siya compare dun sa barena, no? So isa na lang yung testingin natin, no? Yung washing, no? Bago natin testingin, tingnan natin yung rated niya, no? So ito yung washing ko, no? Yan, double tab. Then ang rated niya na wattage is yan, 340 watts input, ano. Washing speed is 475 watts. Wash input is 340 watts. Okay. Wash and spin. Wash input. Okay. So itong wash and spin kapag sabay gumagana yung wash tsaka yung spin. Okay. Yan. Yung spin dry input is 135. Kaya kapag pinlas mo, ang total niya is 475 watts. Okay, so tingnan natin kung kayang paganahin to sa ano natin, no? Sa off-grid solar setup natin, no? So hindi pa charge yung battery ko. So pero testing pa rin natin, no? Ito yung plug niya. Kunin natin tong extension na nakasaksak, no? Power natin to. Tingnan natin yung reaction nito. Ano mangyayari?
Matayo. Sana ata inverter ko. Good naman. So, ayun ang gumana ng washing ko. Oh, naka-drain. Naka-drain pala kaya ayaw gumana. So, pag naka-drain kasi itong washing, hindi gagana yung motor natin, natin. Yun. Okay, naikot siya, no? Tingnan natin yung reaction dito sa system ko. Ayan, 61% kagad siya. Pero kayang-kaya yung washing. Ayan. Wala tayong watt meter kaya hindi natin makita. Okay, so, ito. So, kaya rin yung washing. So, yung mga nagtatanong tungkol sa aircon, kaya aircon, kaya rep. So, huwag nyo na subukan. Masira lang yung system nyo ng solar setup, no? So, hanggang washing lang siguro makare-recommend ko, no? Power tools, medyo malabo pa, no? So, hanggang electric fan, washing, pwede. So, yun. Taasan nyo na lang inverter nyo kung talagang gusto nyo ng mas malakas na power na appliances na gamitin. Okay. Sa battery kaya yan. Basta kailangan full charge yung battery nyo na 100 Ah. Kung kaya nyo bumili ng dalawa, parallel nyo, then lakihan nyo rin siyempre yung solar panel, no? So, yun. Ito yung inverter natin. So, wala namang problema kahit anong tutak. So, sa ngayon, ito kasing inverter ko is 1000 watts lang. So, kung gusto niyo na mas malaking appliances na gagamitin nga, taasan niyo yung inverter na wattage hanggang 2000 to 3000 watts, no? Okay. So, yun lang mga electrical. So, thank you. God bless.